Senators. Can the Senate President tell that to the Senator? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the Senator. Alam mo ha, anong ginawa ni ni Cynthia Villar? Sinabihan ng you don't buy the senators. Ha? Martin Romualdez, hindi nyo pwedeng bilhin ang mga senador. Kung kayang bilhin ni Martin Romualdez ang mga congressman dyan, sa mga ayuda-ayuda ninyo dyan, yung mga yung mga para lang mabigyan kayo ng mga projects, yung mga budget ninyo, dito sa Senado, you don't buy the senators. Hindi ganyan ang mga Senado. Ha? Nasuplak kayo kay Cynthia Villar. Okay? So, ang mga senador po, merong mga prinsipyo. Hindi kagaya nyo dyan sa Kongreso na pera-pera na lang po ang labanan. Totoo. Naglabasan sa social media na ilan doon, ha? Meron nga akong napanood na balita na talagang sinabi niya harap-harapan sa taong bayan na itong ayuda na ito, itong ganyan, pupolitikahin namin ito. Ganyan, kapala ng mukha. Nangyari yan sa Negros. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga, no? Yung ating mga highlights ng ating pag-uusapan ngayon. Maiinit yung ating mga balita ngayon kasi po, itong si Franz Castro, no? Sa pag-iingganyo ng mga senador na umpisahan na yung impeachment trial, di ba? Anong ginawa ni Cynthia Villar? Sinabihan ng you don't buy the senators. Ha? Martin Romualdez, hindi nyo pwedeng bilhin ang mga senador. Kung kayang bilhin ni Martin Romualdez ang mga congressman dyan, sa mga ayuda-ayuda ninyo dyan, yung mga yung mga para lang mabigyan kayo ng mga projects, yung mga budget ninyo, dito sa Senado, you don't buy the senators. Hindi ganyan ang mga Senado. Ha? Nasuplak kayo kay Cynthia Villar. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live man ang Don Mar TV. So, importante po na mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, simulan na natin. Ito nga, ito yung sinabi ni Franz Castro. Itong si Franz Castro, ito yung atat na atat dito sa impeachment trial na ito. Kasi nakapasa na yung your wish is your command, Castro, sa House of Representatives. Kasi aaminin natin, ha, nagtagumpay siya sa House of Representatives. Alam naman natin, talagang magtatagumpay siya doon. Kasi nandoon naman si Tambaluslos, di ba? Magtatagumpay talaga siya. You will be singing and praising sa anong tawag dyan? Sa pagiging masaya mo dyan sa House of Representatives. Pero, itong si Cynthia Villar, isa ito sa nagsalita na tungkol dito sa sinabi ni Franz Castro. Kasi, pilit niyang diktahan ang mga senador. Di sinabihan siya ni Cynthia Villar, you don't buy the senators. Kung kayo dyan sa Kongreso, mabibili kayo ng pera, ibahin nyo ang Senado. Yan ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Cynthia Villar nung sinabi niya, you don't buy the senators. So, ito po yung balita. Panoorin po natin ito. Okay. Wait. Nasaan na yun? Okay. Play. Muling iginiit ni Representative Franz Castro na dapat nang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dapat na raw simulan. Anong batayan mo, Franz Castro, na dapat nang simulan? Sige nga. Are you even following the Constitution, Franz Castro? Di ba? Alam mong naka-recess ang Senado, pilit mong pasimulan yung impeachment trial. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mas marunong pa kayo sa mga senador, di ba? Alinsunod sa konstitusyon. Ito ay kasunod ng sinabi ni Senate President Francis Escudero na hindi maaaring pilitin ang Senado. Sabi ni Escudero, hindi maaring pilitin. Huwag nyo kasing pilitin, Castro, kasi dudugo yan nabibilit kayo di ba? Alam nyo, sa totoo lang, if gusto talaga ng Senado na masimulan itong impeachment trial ni VP Sara, dapat sinimulan na ito
Pero sa sobrang atat ninyo, mas lalong maiinsulto ang mga senador. Mas maiinsulto itong mga senador na didiktahan ninyo. Sasabihin ng mga senador, sino ba kayo para nagmagaling kayo? Sino ba kayo para kontrolin kami, para diktahan kami? Di ba? na mag-convene habang naka-recess ang Kongreso. Samantala binigyan Naka-recess nga eh. Natatandaan ko yung high school pa ako, mag-recess kami o kumakain kami during recess. Ito i-relate ko to sa aking pagiging estudyante pa noon. Meron kaming tinatawag doon sa high school pa kami, recess. O ano ginagawa namin si recess? Kumakain. Ikaw ba naman, ang Senado, kumakain sila for a recess, tapos kayo didiktahan nyo, simulan niya na impeachment trial, di ba? Bastos yun. Kumakain yung tao, binastos nyo. Yung mga kongreso, bastos pala kayo eh. diin ni Senator Cynthia Villar na hindi maaring diktahan Hindi maaring diktahan. Hindi ba kayo makaintindi noon, Castro? Barbers? At lahat ng mga tuwadkom dyan, hindi ba kayo nakakaintindi? Huwag nyo silang diktahan. Hindi nga sila dumidikta sa mga ginagawa nyo dyan sa kongreso. Di ba? ng Senate President ang mga senador sa proseso ng impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita siya, at tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi as parang kumbaga, ang presidente, siya yung naging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Can you tell that? Hindi siya spokesperson ng mga senador, Cynthia, Franz Castro. Okay, siya yung Senate President. Senate President Chase Escudero, kung ano ang magiging desisyon ng lahat ng mga senador dyan sa Senado, wala siyang magawa. Pero hindi siya spokesperson. Okay? Iba yung spokesperson Chase Escudero cannot speak for all the opinions of the senators. Kasi may kanya-kanya yung mga opinion patungkol dyan sa impeachment trial eh. Si Hontiveros, may kanya siyang pananaw. Si Coco Pimentel, may kanya siyang pananaw. Kung sasabihin mo, si Robin Padilla, Bongo at si Bato, may sarili din silang pananaw. So, mali yung sasabihin mo siya yung spokesperson ng mga Senado. Di ba? Sablay ka dun. Sablay ka dun. Ang trabaho po ng Senate President is to listen all the members of the Senate. Okay? Demokrasya tayo. What's the majority? Walang magawa si Senate President Chase Escudero dyan. Unless kung masira ang utak ni Chase Escudero, ayan, pwede yan. Pero sa tingin ko, hindi pa naman. To the senators. Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senator. Alam mo may meaning yung sinabi ni Cynthia Villar dyan, may meaning yan. Sabi niya, kung sa Kongreso, mukhang kaya. Okay? Kaya. Pero dito sa Senado, you don't buy the senators. May meaning yun. Ito yung aking analysis sa sinabi ni Cynthia Villar. She is trying to project na hindi mabibili ng pera ang mga senador. It's very clear. You don't buy the senators. Yan ang sabi niya. Meaning to say, kung kayo dyan sa Kongreso, napapirma kayo na 200 na mga kongresista to impeach VP Sara sa House of Representatives dahil inaprubahan yung mga ayuda, inaprubahan yung mga budget proposal ninyo sa mga probinsya ninyo, ibahin nyo ang mga senador. Ang mga senador po, merong mga prinsipyo, hindi kagaya nyo dyan sa Kongreso na pera-pera na lang po ang labanan. Totoo. Naglabasan sa social media na ilan doon, meron nga akong napanood na balita na talagang sinabi niya, harap-harapan sa taong bayan, na itong ayuda na ito, itong ganyan, pupolitikahin namin ito. Ganyan, kapala ng mukha. Nangyari yan sa Negros. Meron talagang nagsabi. Tapos ito pa, si Luistro. Anong sabi ni Luistro? Dahil sa AX, pasalamat tayo kay Romualdez. Ganun, sabi ko, grabe talaga ang Kongreso. Pera na lang talaga ang makakakontrol sa kanila. Pera talaga, makakontrol. Kaya nga sabi ko, may pag-asa pa ang bayan natin eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yun yung nakikita ko sa Senado eh. May kanya-kanya silang mga desisyon sa buhay when it comes to the national issues of the Philippines.
Alam niyo ba kung bakit? Kita ko naman si Hontiveros, itong si Coco Pimentel, may iba silang pananaw dito sa impeachment. Yung ibang mga senador rin, meron silang mga kanya-kanyang pananaw sa impeachment. Pero ang nakaganda doon sa Senado, nagrespetuhan sila sa kanilang mga kanya-kanyang opinion. At yun po ay tinatawag nating prinsipyo. Okay? Pero kayo dyan sa Kongreso, ewan ko na lang kung marunong kayong mag-spelling ng prinsipyo. Kasi mukhang wala sa bokabularyo ninyo ang prinsipyo Yun ang totoo. Ay, nako. They have their own mind. So, it's a good thing, no? Sa totoo lang, it's a good thing na suplak ni Cynthia Villar nung sinabi niya, you don't buy the senators. Magaling yun. Saludo po kami doon sa sinabi ni Cynthia Villar. Okay? Punta tayo sa next topic natin. Ito, itong Supreme Court, no? Pinapatawag na itong si Stella Kimbo. At sagutin mo itong oral arguments patungkol po dito sa 2025 GAA. Meaning to say, tinatrabaho nila yun during the BICAM. Okay? Natuklasan, merong mga representatives na nagsabi na merong blank report. Okay? Ngayon, itong si Stella Kimbo, isa ito sa mga Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman